Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. So grabe no? Grabe ang mga ebidensyang nilabas ng mga sundalo ng mga ex-marines tungkol sa pag-deliver ng maletang pera kay BBM sa Malacanang at Ilocos Norte. Sana mag-issue ng statement si BBM through Madam Ter Castro para natural, i-deny na naman nila ito, di ba? Pero grabe yung mga ebidensya nila, may mga screenshots, may mga photos na kanilang i-share sa social media ngayon kabibig. So ato sa i-share diri kay para makitaan po sa ato mga netizen ba unsa ni yan kabibig yan daw pinakita nila kung ang proseso. Pera pala to kabibig Tapos may mga maleta dito. Naku po, yan. Ay, wow. Parang galing abroad lang na maraming dalang maleta. Yan kabibig Tapos may mga ano pa dito ito ba yung sinakyan ni Tatay Digong? O ginamit ito para pag-deliver ng pera? Grabe. Naku po, yan kabibig maletang pera, dineliver. Wala ka, may mga van, mga helicopter. Hala. So ano ang iyong komento hinggil dito? Hindi kayo maniniwala. May masapat na ebidensya sila kabibig. At sabi pa nito, ni Atty. Levi, ay kanilang ipepresenta ito sa ombudsman. Ibibigay nila itong affidavit nila sa ombudsman, pero nandun din ang pangalan ni Boyeng Rimulya sa kailang affidavit. Tingnan nyo, grabe mga maleta. Sino, Zaldico ba to or sino ba yan, mga kabibig? Hala. Tapos, ano daw, hindi lang daw si BBM, si Romualdez, Zaldico, may mga congressman daw. Pati Quadcom daw. Every Quadcom hearing daw, pagkatapos ng Quadcom hearing, sabi dito, ay nagbibigay ito ng mali-maleta ding pera. Naku, grabe naman to. Paano ang kanang proseso para hindi sila masakpan ba? Pero sabi ng isang ex-marines, nung una, akala nila, wala lang to, nag-deliver lang sila ng kung ano-ano. Pero later nung natabian na ang flood control project, ang mga kurakot at mga kickback, doon na nila nalaman na yun pala ay pera ng flood control project anomalies, na konsensya sila. Kaya nagtipon-tipon na sila ngayon at ibabalita nila at ibubulgar nila ang katotohanan. Nanginig ang maraming Pilipino nang makita nila ang mga pictures na ito. Grabe, Parang OFW lang umuwi sa Pilipinas pero laman dito mga pera pala. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Mahiya kayo mga kurakot. May mga pictures to. So meaning, totoo. Posibleng totoo. So eto pala ang tamang proseso. May tamang proseso pala to kabibig. Grabe. Sabi pa ni Atty. Levi, yung mga maiingay daw na mga kongresista, yun pala, yung may maraming dalang pera, maraming pinadeliver na pera. So makunuhin tayo kabibig ha. Unahin natin ito. Hindi mo na kabibig ito. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. At saka may mga katibayan naman. No? Again. Tingnan natin. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. In fairness, hindi sila takot kasi pinakita ang mga pagmumukha nila. Hindi sila natakot na inamin na mag-deliver sila sa bahay, sa Forbes Park, sa bahay ni BBM, sa bahay sa Ilocos. Talagang pinaninigan nila kung ano ang katotohanan. Depende na sa mga tao kung maniniwala or hindi. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. At
At saka may mga katibayan naman. Alam, may katibayan. So, ito pala ang proseso mga kamibay sa pag-deliver ng maleta. Ito na. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Oh. Ang susunod po, sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Wala ka. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon. Si Gutesa pala to, oh. Master Oh, Sergeant si Gutesa, Gutesa. oh. Di ba, oh? Nandiyan pala si Gutesa. So it means, totoo talaga, nakasali siya sa delivery. Hala, nandiyan si Gutesa, oh. Mukhang Gutesa kiwa sa picture. Hala. Dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, Oh. gumagamit din sila ng helicopter, Wow, grabe, ha? Aeroplano, helicopter, ano pa? at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang Wow. mga mambabatas. Ilang mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. 52 maleta. Sa isang delivery, umabot ng 52 Wow, na bagahe. grabe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, Ooh. buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. Na grabe. At marami pa pong iba
na katulad nitong mga larawan. Hala. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta Mhm. ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Yun, kabibig ang proseso pala. May pabarko. Lumabas Ito ha. ang mga dating May pabarko. Ano ba? Barko ba? Helicopter. May eroplano. Sasakyan. Ay, ang dami palang ways on how to carry the maleta. O, ito pa kabibig. Kinig tayo kabibig ha. Another one. Bakit sila lumabas? Anong rason nila? Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tinatawag ko po Mga matatapang na sundalo. magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Opo. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Oo. Kitang-kitang pagmumukha nila, oh. Si Lantaran Johnny talaga. Buduan. So it means hindi na sila takot. Matapang na sila. Na Si ibulgar. Rodante Orbilio. Yung kabibig. Yung iba nakamaskara. Nakamask lang. Pero Rainy Boy Julian. kita sila, oh. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Romel Bobares. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch at lalabas din po sila sa tamang panahon. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin
hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho. Kasi parte po ng trabaho namin yan. Pakiramdam po namin, ma'am, ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang Pasensya na sila. napakatindi na po ang korupsyon dito sa atin sa ating bansa. Grabe ang korupsyon. Kaya pakiusap po, sana maintindihan niyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Yun, sa bibig. Pinapalakpakan siya kasi sinabi niya ang katotohanan. Well, it's a guts nga tatayo ka doon, mapakilala ka, na isa ka sa mga ex-marine na amo mo si Zaldico and family. Pero sana kabibig nyo, sana tuloy-tuloy na itong paglabas ng ebidensya. Kung sino man ang madidiin, kung sino man ang pwedeng managot, sana managot na. We still believe in divine intervention, mga kabibig. So yun ang kabibig ang ating Lipag-Lipag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Grabe ang proseso, no? Grabe, nag-deliver ng 5 maleta sa Ilocos Norte sa bahay ng presidente. Oh, grabe. Yun lang kabibig. Bye!